Char! Char. Hello mga kababayan, this is Brian. You are watching again my short vlog. For our today's short episode, I decided na magawa ng isang content dahil wala lang. Yes, so today is Saturday, August 16, 2025 po, and 6:11 na po ng gabi. Yes, so napag-isip-isip ako kasi actually wala akong ginagawa ngayon. Yes, hindi rin ako makapag-live dahil ang hina talaga ng signal ko dito. Yes, and napag-isip-isip ako, wala lang, habang nakaupo lang ako, nagmumuni-muni lang ako. Yeah, ang dami ko pong mga realizations na, alam yun, gusto ko ma-spill, gusto ko ma-explore sa inyo dahil, wala lang, gusto ko lang mag-share. Yes, so, ibang content naman to guys, hindi naman to parang alam yun, as usual lang ginagawa ko before na may mga processing buhay sa Croatia. So for this video, ayan, mag-share lang ako ng mga realizations ko working abroad. Yes, and alam ko na hopefully din sa mga nanonood, sa mga first time viewers natin, sa mga nangangarap makapag-Croatia or saan man yung basta gusto pumunta, I hope somehow makarelate din kayo, and I hope na, alam yun, makaabot ito sa mga screens ninyo. At the same time, I hope na ma-enjoy ninyo somehow itong ating short vlog. Short vlog lang to guys. Maiba lang na content na to. Actually, nakaupo lang ako sa sahig ngayon, yes. And wala lang siguro dahil siguro pagod ako, ayan, and actually, napaka-hectic talaga ng schedule, napakaraming trabaho, napaka-busy ko sa trabaho. And, ayun, napagtanto ko lang parang, nagmumuni-muni ako sa utak ko, sarili ko na may mga realizations ako na gusto ma-share sa inyo. Yun lang naman. Okay? But before anything else, if you haven't yet subscribed and if you are new to this channel, please help me to reach 12,000 subscribers. Maraming salamat po sa lahat ng mga patuloy po nagsusubscribe. And nga pala again, maraming salamat po sa mga nagko-comments na finally ay narito na sa Croatia. Ayan, lumabas na ang mga visas. Congratulations po sa inyo. I hope na tayo po ay magkita-kitang lahat dito sa Croatia. Just remain humble. I-enjoy nyo lang yung season. Yes. And i-cherish nyo lang yung mga na-experience ninyo nowadays, ayan, yung mga na-experience nyo sa buhay ngayon, i-cherish nyo lang, i-embrace nyo lang yung changes, ayan, okay? So, congratulations again. Okay. Ayan. So, as in, napaka-pagoda. Ang dami nangyari talaga. Sobrang dami nangyari. Actually, last month pa siya marami nangyayari. Yes, sobrang dami nangyayari ngayon sa trabaho ko, sa buhay ko, ayan. Hindi naman siya totally talagang, disaster talaga kung masasabi natin yung sobrang gulo. Siguro, sobrang busy na rin, and yun nga, dahil nga season nga dito sa Croatia, sa trabaho ko, diba? Napakadami talagang trabaho. So, ayan, I'll be sharing with you guys yung mga gusto kong i-spill, gusto kong mga sabihin, and I hope na hopefully nga ay ma-enjoy ninyo. Simulan natin guys dun sa expectations versus reality. Yes. Alam nyo, ever since kasi nag-abroad ako, ayan, alam nyo, lahat naman tayo, okay? Lahat naman tayo. Expectations natin, lalo na kapag nakapag-Croatia kayo, syempre, Europe yan, Schengen. Ang expectation ko before, alam nyo, bukod sa mag-Schengen sa Croatia, ay pa-travel lang ako, afford ko lahat. Ganon yung mindset ko before. Yes, parang everyday off ko, ayan, magka-travel ako, ganan, kasi kaya ko naman, ganan. And doon ako nagkaroon ng motivation na mag-stay dito, na kahit pagod ako sa trabaho, go lang, push lang, kasi makakapag-travel naman ako, ganyan. Nakakabili ako ng mga kung ano-ano, ganyan. Pero sa reality talaga, guys, awan ko sa part ko to, talagang nauuna talaga ang trabaho sa akin. Sobra. Hindi malaki ang sweldo ko dito, guys. Okay, mag-expect na malaki ang sweldo ko.
hindi ako mapera. Pare-parehas tayong may mga sinusuportahan sa Pilipinas. Yes, nagkataon lang siguro, syempre, side ko din itong YouTube. Ayan, trabaho talaga. Kahit pa, alam niyo, kahit pa, ang dami-dami ng, Diyos ko, nangyayari sa trabaho. Kahit walang, may mga araw talaga na hindi kami nagkakasundo ng amo ko, nag-aaway kami, ganyan-ganyan. Dahil, strict duty na naman ako, ganyan-ganyan. Nahihiramin na naman ako sa ibang store, ganyan-ganyan. Pero ginagawa ko pa rin siya dahil kailangan ko ng pera. Ganon yung mindset ko talaga, as in. Hindi ko na talaga alam mo yun, hindi ko na na-imagine na, Diyos ko, kinakaya ko pala siya, na tuloy-tuloy na trabaho, puro paletang aatupagin ko, magkakahaka pa, pupunta ka pa ng port, ang dami, as in ang dami. So, doon sa part na yun, sa expectations versus reality, napagtanto ko na hindi pala kaya ng budget. Alam mo yung priority mo na talaga, trabaho, ayan, sahod, padala sa Pilipinas, mga bayarin, ganyan. So, ayun. Pero, again, iba-iba tayo, okay? Alam ko sa inyo, ang dami ko rin mga friends na nakakapagbakasyon this season kahit summer, di ba? Ako ay talagang sana all na lang. Sana all nakakapagbakasyon ng summer. Kasi sa part ko nga, sa sitwasyon ko talaga, hindi talaga kaya. Dasal ko na lang talaga, may himalang mangyari. Mabigyan ako ng bakasyon, di ba? Pero, yun nga, siguro ang expectation ko na lang talaga, may bakasyon man ako ngayon ay sa winter. Yun. So, yun lang. Second, guys, pag-usapan natin yung independence. Yeah. Sa abroad ako nagkaroon ng chance na mas makilala ko pa ang sarili ko, mas maging independent, mas kilalanin pa kung ano ba talaga ang gusto ko, kung alam yun, kung hanggang saan susukatin yung pasensya ko sa mga desisyong ginagawa ko sa buhay, na hindi nalalaman ng pamilya ko, hindi ko kailangan magpa-consult sa parents ko, ano ba, ganito ba, ganyan, di ba? Dito ko natutunan na mas okay pa lang na mag-isa. Yes, although hindi ko masasabi wala akong kaibigan. Siguro yun nga, nalaman ko na kung ano yung mga priorities ko. Yes, at yun ay yung trabaho. Kahit pa talaga, alam nyo, kaya sa mga nakakabisita po sa akin sa work, sa mga nakakausap ko, pasensya na kung minsan nakakapag-open ako ng mga hinaing ko kasi wala talaga akong mapagsabihan. Yes, at salamat po sa pakikinig. Yon, isa sa mga natutunan ko yung pagiging independent ko. At yun nga, mas nakilala ko po talaga ang sarili ko. And I am so thankful sa parents ko kasi they are very supportive kung ano man yung magiging desisyon ko sa buhay, kung ano man ako, kung nasaan naman ako ngayon, kung ano man ginagawa ko ngayon. Ayan, alam ko na sana ay, pati kayo po mga nanonood, ay, alam yun, nakakapagbigay ako sa mahaw ng konting kahit abubot lang na inspirasyon sa mga bagay na ginagawa ko. Alam niyo, nagbabasa ako ng mga comments na parang hindi ko palilimutan yung minabasa akong comment na parang ako lang daw yun na papanood yung LGBT na hindi maluho. Kung hindi po, char! Alam niyo, nung nabasa ko yun, so parang tuwang-tuwa, nagagalak po talaga yung puso ko na, na-realize ko na, di naman ako mahilig sa mga lakwa-lakwa siya masyado, sa mga anik-anik sa mga abubot sa katawan, mga ganyan. Pero yun nga, siguro sa pag-vlog, syempre mag-i-invest ako. Yun lang, share ko lang. Ayun. So, alam ko kayo, lalo na sa mga first time natin, sa mga nasa Pilipinas, ayan, natatakot mag-sumugal, diba? Dalawa lang yan It's either mag-i-stay kayo dahil takot kayo or susubukan ninyo, at least nalaman ninyo kung ano yung magiging kapalaran ninyo. And believe me, sa mga desisyong gagawin ninyo, hindi kailangan na yan ay nasa tuwid na daan lang or perfect.
Kailangan yung matalo minsan para malaman ninyo kung paano kayo babangon, kung ano yung mga solusyon na dapat ninyong gawin, at doon sa pag-iisip ninyo ng mga solusyon na yun, doon kayo magkakaroon ng, alam yun, ng mas malawak na pag-unawa na hindi pala basta-basta ganun yung buhay sa abroad. Yes, this is for those first time aspirants natin, sa mga nangangarap makapag-abroad. Ayan, at sa mga nasa abroad na, di ba? Kahit sabihin pa natin na matagal na tayo sa abroad, aminin natin na may mga pagkakataon talaga na sinusubukan pa rin tayo ng tadhana. Tadhana! Ayan. Na sinusubukan pa rin tayo sa mga desisyon natin. And naniniwala ako na kahit gaano ka pa katagal sa abroad, alam ko na before tayo magbitaw ng isang desisyon, yan ay pag-iisipan natin. So, yun yung isa sa mga natutunan ko. Yun yung mag-isa. And hindi pala boring mag-isa, guys. Yes, doon ko na-realize na mas na-enjoy ko yung own companion ba yung tawag doon? Own company. Yeah, yung own company ko na ako lang. Wala akong kailangang ibang i-entertain na ibang tao. Wala akong kailangang, alam yun, hindi ako magkakaroon ng awkwardness pag feel ko is hindi nag-enjoy sa akin yung isang tao. At least ako alam sa sarili ko kung ano lang yung gusto ko. Yun. But then again, hindi sa ayaw ko na may kasama. Kumbaga, most of the time kasi talaga is mag-isa lang ako. If you will notice, wala akong mga ina-upload na mga videos sa social media ko na may mga gathering akong pinupuntahan. Ayan, especially yung kay Don D. Don D, I'm so sorry. Belated happy birthday. Pasensya ka na kung hindi ako nakapunta. Panggabi po ako. Duty ba ako nun? Yeah, nag-duty ata ako nung panggabi nung nag-birthday ka. So, I'm so sorry. Okay? I love you. Yan. Pangatlo, na-realize ko pagdating sa pagka-sacrifice. Yes, na-realize ko na grabe mag-sacrifice ang mga manggagawang Pilipino sa abroad. Alam niyo, yung sacrifice natin is hindi lang naman para sa atin, kundi para sa pamilya mo, di ba? Kahit pa minsan feel mo ay short ka na, pero yung sakripisyo ginagawa mo para sa pamilya mo na makapag-support sa Pilipinas, di ba, ay ginagawa mo pa rin. So, yeah, minsan talaga is, alam mo yun, kahit pa, sige, pag-usapan natin yung support, sakripisyo natin sa mga support natin sa mga kaibigan, sa pamilya natin. Minsan parang, alam mo yun, napipilitan tayo dahil, ito na masushoot na ako, paano kaya ito, ganyan. Pero, mas mananaig pa rin talaga na suportahan mo yung pamilya mo sa Pilipinas. Yes. And I am so proud sa mga kabayan po na mas inuuna ang kapakanan ng ibang tao. Siyempre, hindi naman ibang tao ang pamilya natin, di ba? Siyempre, mas uunahin talaga natin yung family natin. But, yun nga, wag niyong uubusin lahat para sa sarili ninyo. Okay? Magtira kayo ng kahit konti para sa sarili ninyo. Kung may mga bagay kayong gustong gawin or bilhin, di ba? Gawin ninyo kasi deserve nyo naman ninyo. Ayan, okay? Yun. At saka yun siguro, sinasabi ko nga kanina, mas na-enjoy ko yung own company ko. Malungkot din naman, oo. Hindi ko masasabing sobrang saya ko pag mag-isa lang ako. Natutuwa lang ako kapag, since ako kasi yung admin sa isang page na ginawa ko dito, Filipino Community, OFWs in Dubrovnik. Sobrang akong natutuwa, guys, kapag may mga gathering ako ng mga Pinoy nakikita, mga ina-approve na post. Yes. Pero yun nga, ako naman, since sobrang sabi ko nga kanina, trabaho lang talaga ako, ang naatupag ko. Minsan nakakalungkot din, pero kailangan ko mag-sacrifice. Kasi kailangan ko ng pera. Charot. Okay, yung pang-apat. Ayan. Yung cultural differences. Yes. Sabi ko nga, hindi kayo magkakaroon ng major culture shock pag nagpunta kayo ng Croatia. But, syempre, yung cultural differences natin, may iba-ibang perception ng tao. Hindi naman porket may mga na-encounter kayo super friendly, is ganun din lahat. Diba? Lalo na sa mga kagaya ko, yes. Maswerte talaga kayo, guys, kapag, alam niyo talaga, literal na tanggap kayo ng inyong mga katrabaho, ng surrounding, ng kapaligiran ninyo. And I'm so happy din na walang problema yung mga katrabaho ko sa akin.
Kahit na minsan ako, nag-Regine Velasquez na ako sa trabaho, okay lang, wala silang pakialam, oo. Ganyan. And ayun, sobrang thankful ako sa mga katrabaho ko kasi tanggap din nila ako, ganyan. Yung sa mga frequent customers ko, sa supermarket, ayan, kilala na rin nila ako. So, super duper thank you. So, yun lang din. Alam ko, minsan mahirapan tayo mag-adjust but we have to adapt the changes, yes. And i-respect lang natin yung kultura kung saang bansa tayo pupunta, di ba? Alam na naman natin kung ano yung mga tama at mali. Lalo na kung tayo ay nasa labas ng trabaho, nasa trabaho. Okay? So, last, since short vlog lang naman to, yung pagdating sa gratitude and growth. Yes. Lalo din sa mga na-realize ko working abroad ay hindi lang ito umiikot tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa pagtitake ng risk, sa pagkilala sa sarili mo, sa pag-alam sa kung ano ba talaga ang gusto mo, at sa pagsukat kung hanggang saan yung kaya mong gawin sa buhay bilang isang individual. Yun. So, alam ko na we always have our family na magsusupport sa atin. But sa abroad kasi, alam niyo naman yan, I'm not saying na I am so expert sa buhay sa abroad. But sa na-realize ko na grabe, ang dami-dami ko nang pinagdaanan sa buhay, yet I'm still here. Ang dami ko ng reklamo sa kumpanya, ang dami ko ng reklamo sa mga naging trabaho ko, but I'm still here. Nandito pa rin ako, kumakayod pa rin ako, lumalaban pa rin ako dahil alam ko na may mas kaya pa akong gawin, may kaya pa akong patunayan, at may gusto pa akong gawin. Siguro sa ngayon, I just have to continue what I am doing now. And sabi ko nga palagi, patience lang and eventually you will see the opportunities na gusto mo talaga and kusang darating yan sa'yo. And I reminded myself a while ago habang nagmumuni-muni ako na itong trabaho kong ginagawa ko ngayon ay dati ko tong pinapangarap. Dati ko tong dinadasal na inshallah, hopefully, matanggap ako dito kasi kailangan ko ng tuloy-tuloy na trabaho. And yet, ito na, Diyos ko, next year, pang third season ko sa supermarket and I'm still here. Same store pa rin ako. Same pa rin ako sa amo ko. And ako na lang siguro yung nakatagal sa amo ko. And, yun nga. And then, palit-palitan ng mga staff. So, somehow, doon sa part na yun, sobrang proud ako na, sabi ko nga kanya, di ba, ang dami kong reklamo, pero nandito pa rin ako. Nandito pa rin ako. So, kinakaya pa rin, lumalaban pa rin, and sobra akong napaproud sa sarili ko na grabe, Diyos ko, September na maya-maya, makakaraos na naman ako ng isang season. Yun. Hindi ko talaga siya in-imagine, guys, na tatagal ako ng ganun. Kasi, as in, sa mga nakakakita talaga sa akin sa work, guys, Diyos ko, di ba, kung alam niyo man sitwasyon ko, sobrang busy talaga. Sobrang busy, sobrang daming ginagawa. Kung saan-saan ako pumupunta, pero nandito pa rin ako. Yun. So, hindi lang siya tungkol sa pera, tungkol yun sa pagkilala mo sa sarili mo. Self-growth ba, ganun. So, ako, I must say, na wala pa ako sa ganun. Wala pa ako sa pinakatuktok ng buhay. Siguro, nasa bababa pa rin ako. Ang dami ko pang kailangang patunayan sa sarili ko. Actually, wala nang kailangang patunayan sa ibang tao. Sa sarili ko. Yes. Yun yung nireman ko sa sarili ko na ang dami ko pang kailangan patunayan sa sarili ko. Kasi naniniwala ako na ang dami ko pang kayang gawin. Naniniwala ako na marami pang opportunities yung darating sa akin. I just have to continue. I just have to stay kung nasan man ako ngayon. And I hope na itong mantra na to ay magpatuloy lang sa akin. I hope na mag-stick yung mantra sa utak at sa puso ko. Kasi hindi nyo rin ako masisisi if sometimes I feel burnt out na rin talaga. And ayun, yun lang. Sana talaga, I hope na mag-stick sa utak at puso ko yung mantra na lumaban, magpatuloy sa mga ginagawa ko. Kasi maraming umaasa at maraming mga sumusuporta sa akin. At the same time, sa sarili ko. Diba? So, yun lang. Grabe. Yun lang. Hindi ako emotional. Nag-share lang ako ng konting realizations ko sa buhay. Kasi nakakapagod, nakaka-burnt out.
Pero, nairaos ko na naman yung isang araw. Ang dasal ko lang talaga, naway, alam niyo yun, hindi lang sa sarili ko, para sa ating lahat, sa mga dakilang OFWs po, sa Croatia, saan man part kayo ng mundo. Ayan, kung may mga pinagdadaanan kayo, ganyan. Huwag niyo kakalimutan yung mga pagkakataong dinarasal ninyo, yung mga bagay na ginagawa nyo ngayon na nakuha nyo na. Yes, let's remind ourselves to be grateful and thankful sa mga blessings na binibigay sa mga araw na tayo ay nakakaraos. Yes, and ako, ang dasal ko lang for myself is mas maging matibay pa ako, and kung ano man yung will ni Lord, isinusurrender ko na lang kay Lord lahat, kung ano man yung mga plano niya sa akin. Yes, and naniniwala ako sa perfect timing. Yun. Okay, so I hope na-motivate kayo kahit paano sa short vlog na to, guys. I hope na nakapagbigay inspirasyon kahit konting-konti lang itong vlog na ginawa ko for you. And I hope na masuportahan pa rin po ninyo ako sa mga contents na gagawin ko. Ayan, talagang gusto ko lang siya i-spill sa inyo through vlogs, yung mga naiisip ko ngayon, kasi gusto ko siyang sabihin. Yung parang pasmado na rin yung bibig ko. Ayan, so thank you so much, guys, for watching. If you have any more questions or suggestions, i-comment kayo lang po. Malayin po, yan po ang ating maging next vlog po, next content po, dito po sa ating YouTube channel. Again, please help me to reach 12,000 subscribers, and please don't skip ads. Happy weekend, and congratulations in advance sa mga papunta na po dito. Ayan, and see you soon po here in Croatia. Ciao! Anong magagawa?